Hello guys, for today's video, ayan nga't magluluto nga tayo ng pansit canton. Dalawa nga pala yung binili ng mga anak ko. Ayan, para hindi naman kulangin. Ayan nga't pinakukuluan ko muna yung manok. Ang manok namin siguro na pansahog nasa 100 pesos lang. Ayan ang halaga niya. Ayan, may gulay tayo na pansasahog dyan dun sa lulutuin natin pansit canton. At gusto nga pala ng asawa ko dyan na luto ko dyan sa pansit canton na yan, yung hindi masyadong maraming sabaw. Dahil nga masarap nga ito talaga kapag konti lang yung sabaw niya. At syempre, isa tayong ganap na isang mabuting ina dyan. At mabuting asawa. Ayun nga lang, napakakupad kumilos. O, tingnan nyo naman. O, diba? Sa paghihiwa lang ng mga gulay, inaabot-abot ako ng siyam-siyam. Sa paghihiwa lang naman talaga ako mabagal. Pero kapag nakaayos na yan lahat, nakaprepare na, ayan, mabilis na natin yan maluto, mga ka-vibes. Ang sipag ko talaga magluto, mga ka-vibes, lalo na kapag may camera. Iba talaga ang nagagawa na may video, no? Ayan, sinisipag ka talagang kumilos, sinisipag ka magluto. Ayan. Minsan tuloy, parang naniniwala na tuloy ako sa mga content creator ng mga magulang. Yung tipong ang sipag-sipag nilang kumilos sa loob ng bahay kasi nga merong nakaharap na camera sa harapan nila. Ayun, kaya nagagawa nila yung mga dapat nilang gawin sa loob ng bahay. Yung tipong ang tamad naman talaga nilang maglinis. Pero dahil may camera, syempre sipag-sipagan niya, mga ganyan. Meron kang masipag din, magkikikilos at magluto. Ayun, basta may camera, ang sipag niyan magluto. Diba? May mga ganun talaga mga asawa, mga vlogger, mga mini vlogger. Makikita mo yung mga asawa nila. Sinisipag yan kumilos, basta merong nakaharap na camera. Ayun, sabi ko, bibidyohan kita, magluto ka. Ayun, sige naman siya, tuwang-tuwa naman at talagang nagluto siya. Kasi nga naman, bibidyohan ko nga siya. Yun pa naman talaga ang gusto talaga ng asawa ko. Habang kumikilos siya, may nagbibidyo sa kanya. Eh ano naman ako, kapag ako naman ang kumikilos, wala man lang nagbibidyo sa akin. Talagang ako lang talaga mag-isa. Ayun nga, talaga ng asawa ko sa akin, habang nagbibideo ako, itututok ko yung camera doon sa niluluto ko. Halos hirap na hirap ako. Tapos tawa siya ng tawa. Sabi ko nga sa kanya, tulungan mo ko. Ikaw nga binibidyoan ko eh. Ako ayaw mo kung videoan. Natatawa ka pa. Sabi ko nga sa inyo mga ka-vibes na napakahirap talagang mag-content creator kapag ikaw mismo ang nagbibideo sa mga ginagawa mo. Hindi katulad ng iba, kapag ikaw nagko-content at nagko-content sila, meron silang tiga-video, diba? Napakahirap naman kapag ikaw ay walang katulong. Sarili mo lang talaga, ayun, tapos useless, meron pang asawa na imbis na matuwa, pagtatawanan ka dahil nakikita niya na nahihirapan ka. O diba? Supportive na asawa yan mga ka-vibes. Basta may ganyan kang asawa, napakabuti niyan, o diba? Yung tipong nahihirapan ka na sa ginagawa mo, tinatawanan ka lang. At ito pa mga ka-vibes, kapag nagbo-voice over ako, ayaw ko talaga ng maingay. Mas maganda kasi yung background mo talagang smooth na walang ingay at ang bibig mo lang at ang boses mo lang talaga ang naririnig ng mga nanonood sa'yo, diba? Kaya ngayon content creator, nagpupunta pa dun sa CR at nagpupunta pa dun sa kwarto at nagkukulong. Ano naman talaga yung sinasabi ko? Ako nga minsan pumupunta pa sa ilalim ng kama. Doon ako nagbo-voice over at sinasarado ko yung kwarto. Sa totoo lang talaga,
by experience na talagang hindi ganun kabilis at hindi ka ganun kadali ang mag-voice over. Meron kang kasama sa loob ng bahay at merong mga bata, diba? Syempre, kailangan pag nagbo-voice over ka, yung tahimik yung kapaligiran mo. Kaya ayun, yung ibang nagko-content creator, yung iba, hindi na sila nagbo-voice over. Kaya gumagawa na lang sila ng ibang content, musics na lang ang ginagamit nila. Gawa nga ng napakahirap mag-voice over, lalo na kung marami kang kasama sa loob ng bahay. At ang ito pa, kung may iingay pa sila, talagang hindi magiging maayos at hindi magiging perfect ang pagbo-voice over mo. Tulad na nga lang ngayon, buti at wala yung asawa ko, wala yung dalawa kong anak. Nandito yung bunso ko at ayun nga't pinagsasabihan ko na huwag iingay yung cellphone niya. Pagbigyan niya muna ako mag-voice over dahil ngayon lang naman ako magko-content creator na ang gamit ko ay voice over ko. O diba, nabubulol pa ako mga kabay. At ayun ako, ng anak ko, eto nga't kailangan na nating galingan sa pagbo-voice over natin. For the go! At ayun nga't natatawa na rin siya sa akin. Pinipigilan niya lang, pumunta siya doon sa kwarto. Ayun nga, diba? Ang hirap talaga nga mag-voice over. Talagang mas maganda talaga na kapag ikaw lang talaga ang nasa loob ng bahay nyo. Yung tipong walang nanonood sa'yo, kahit ano na lang yung lumabas sa bibig mo, carry na yon mga kabay. Mag-voice over ako, at nakatitig yung anak ko. Kasi nga, gusto niya, bilisan ko na. Kasi nga, nanonood nga siya. Kasi nanonood niya doon sa mga nagbablog doon sa YouTube. Sabi ko nga sa kanya, simisenyas ako, nabibilisan ko na. Huwag ka nang magalit. Sinabihan ko na nga yung anak ko na mag-headset na nga lang. Alam niyo yun, yung gustong-gusto niya ng manood, pero meron namang paraan para makapanood siya, ba't ingay. Pero ang ingay talaga ng cellphone niya, sobrang lakas. Maririnig talaga dito sa background ko kung bubuksan niya yung sounds ng cellphone niya. Kaya ayun, sabi ko tiis-tiis muna dahil ngayon lang uli muna to, sinamantala ko dahil wala yung dalawa niyang kapatid at wala rin yung papa niya. Sa totoo lang, wala naman talaga akong kasama rito kanina. Dumating na nga lang yung anak ko na yan na bunso na galing sa eskwelahan. Ayan nga't nag-uumpisa na siya. Ewan ko lang kung maririnig nyo rito sa background ko yung pinanonood niya. Hindi talaga siya makapaghintay. Wow, parang napakasarap naman ng niluluto ko. Ayan ang pansit. Ayan nga pala ang ulam namin.